Paano naman yung gusot natin? Hindi pa pwede maayos yun? Ngayong hapon mga kapuso, mapapanood na natin ang pagtatapos ng kwento ni Gia. Si Gia, isang dating teacher at kilala bilang si Sir Kiko. Alam mo, may nakalimutan na. Pero nawala ang lahat sa kanya. Nang agawin ng kanyang estudyanteng si Rona, ang boyfriend niyang si Arthur. Hoy! Wag! Rona! Rona, wag! Anong ginagawa niyo rito? Ano? At ipakulong siya nito. Kinuha na ni Arthur at ni Rona si Matmat. Eh, hindi pwede yun yung anak ko! Walang hiya! Matmat! Bilis kayo! Matmat! Kasusunod! Kaganti ako! Pagkalipas ng maraming taon, si Kiko ngayon ay si Gia na. Ikaw ba? Ha? Ano? Hoy! Asan ang mga magulang niyo? Lagi mong iisipin na meron nagmamahal sa'yo, Matmat. Alam niyo ba pangalan ko? Ako ang iyong guardian angel. Isa ng successful na negosyante mula sa Thailand at isa na ring babae. Ayun. Sabi ko sa'yo may kabit yung asawa mo. Ang bababoy niya! Napakalandi mo. May asawa na. Kinakalantarin mo pa! Tama na! Ano, masakit ba? Pwis ka na! Ano ba? Sinira ko na yung buhay mo noon! Kayang-kaya ko ulit sirain ngayon! Tama na! Hoy! Tama na! Tama na! Anak! Ay, samahan niyo ako sa presinto. Ididemanda ko sila. May kaso daw yung si Rona, may binugbog nung isang gabi. Nakapagpiyansa lang kaya nakalaya. Wala akong pakialam kung madagdagan pa yung kaso ko. Gusto niyo, kayo isunod ko. Naman pala. Tama na yan. Init ng ulo. Talagang takaw gulo kang bakla ka, no? Kiko, ayaw namin ng gulo ah. What's your problem? Ako na yung nagre-rent doon sa katapat niyong pwesto, no? Saka nagbebenta rin ako ng beauty products. Nananadya ka talaga, no? Alam niyo, ewan ko sa'yo, kayo yung nananadya eh. Saka, stop dead naming me, okay? Gia na ang name ko. Gia! Kakilala kayo? Opo, Daddy. Siya po ang guardian angel ko. Matmat. Lumayo ka sa baklang yan! Kala ko po, girl po kayo. Kahit ano pang sabihin, sa puso ko, babae ako. Ako din po. Gusto ko maging kagaya niyo. Matmat. Simula ngayon, hindi ka na lalabas ng store, ha? Dito ka na! Ha? Pasok ka dyan! Yan! Diyan ka! Kiko, tama na. Wala ka ng karapatan sa bata. Inampun na namin ni Rona. Tigilan mo na kami, ha? Kahit ano pang gawin niyo, hindi niyo makukulong si Matmat kagaya ng ginawa niyo sa akin. Tingnan natin ang tibay niyo. Ano na naman pakulo mo, Gia? Mga taga-FDA po kami. Ano yan? Napag-alaman po namin sa City Hall na peke ang mga binibenta niyong products. Ito po ang listahan at claims ng mga customer. Ano?
Baka na itong demonyo ka! Siya kasi parang stuck na and sobrang in-demand niya. Hoy! Hoy! Babaeng hilaw! Alam kong hindi nagkataon lang na pinasara ng City Hall yung business ko kasabay ng pagtayo ng sayo! Eh ano ngayon pasulong mo kita dahil kayo naman talaga yung gumagawa ng illegal kasi fake yung sabon nyo, no? Kapal na mukha mo! Eh kung malaman kayo ng mga tao dito na mas malaking kriminal ka, ano? Hoy, kayo! Bibili pa ba kayo? Alam niyo bang ex-con tong taong to, tong baklang to? Alam mo, pinagdusahan ko na yung fake accusations nyo sa akin, no? Pero ikaw, ngayon ka palang mananagot sa batas dahil illegal yung ginagawa nyo! Ya, chika! Hoy! Dalawang sampal! Para magising ka sa katotohanan na bilog ang mundo at kayo naman ang mananagot sa batas! Hindi pa ako tapos sa'yo, Gia! Pagsisisihan mong bumalik ka pa sa buhay namin! Tama na yan. Tawan mo ako! Halika na. Alam mo na yung gagawin, Shine, na? Wawasakin natin yung store ng Gia na yan. Yun. May tao ata. Sige. Ano nangyari? Sinong demonyo ang gagawa nito? Matmat? Anong ginagawa mo rito? Gia, di ba sabi niyo po masama magsinungaling? Alam ko po kung sino sumira ng store niyo. Matmat! Ginagawa mo dito? Uwi na tayo. Matmat? Di ba sabi mo, alam mo kung sinong nanira dito sa store ko? Ang mami ko po, tampre niyang sumira sa store niyo. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo. Rona, baka walang hiya mo talaga. Ngayon, siguradong makukulong ka na. Kiko. Gia. Parang awa mo na, oh. Huwag mo ipakulong si Rona. Matmat. Sa totoo lang, kaya ginagawa ito na lahat ng Gia. Dahil... Arthur! Wag! Siya ang tunay mo, Mami. Gusto ko niyang bawiin dahil ninakaw ka namin sa kanya noon. Gia, please lang. Huwag mo na ipakulong si Rona, oh. Mami po kita.
anak. At ngayon, wala nang makakapaglayo sa atin. Arthur, anak! Hoy! Asan ang mga magulang nyo? Thank you po ah. Ang ganda niyo po. Mukha kayong angel. Nagagawa mo? Nasira mo na nga ang negosyo ni Gia, di ba? Ano ba pinuputok ng butsi mo, ha? Wala pa rin tayong pera, Gunggong! Dahil dyan sa pagka-addict mo sa online sugal mo! Ano gusto mo gawin ko? Nakaya mong iwan yung anak mo dahil sa pagmamahal mo sa akin, di ba? Kaya sigurado, ito, magagawa mo ulit para sa akin. Ang ano? Ang nakawan yung Gia na yan. Gia? Arthur, anong ginagawa mo dito? Kung sa tingin mo, mapagbabati mo kami ng Rona na yun, well, nagkakamali ka. Dahil pati yung negosyo namin, naapektuhan na. Eh, paano naman yung gusot natin? Hindi pa pwede maayos yun? Laban ka lang. Walang yaka, Arthur! Hindi mo ko napansin. Kaya hinayaan kong gawin ang gusto mo. Para matindihan ko si Mama. Sir, si Angela, alam nilang gagawin mo. Papunta na sila rito. Ayun ka. Alam mo, mas matalino ka kaysa sa akin! Nagya ka! Nagya ka! Hoy! Tigil mo yan! Sir, teka lang! Sir, nagkakamali ka. Sinayang mo. Binigyan na kita ng pagkakataon. Di mo ba napansin? Si Rona lang ang gusto ko ipakulong. Dahil siya naman nag-umpisa ng lahat ng gulo na to eh. Pero nagpa-impluensya ka. Kaya dapat lang napagdusahan mo yan. Sinayang mo. Gia. Gia. Pagdusa ka! Gia, sorry na, Gia. At makikilala nyo na rin si John o mas kilala bilang princess na may mabigat na problemang kinakaharap sa kanyang kalusugan at araw-araw niyang pamumuhay. Ano kaya ang wish niya na ating tutuparin? Anak, saan mo gustong pumunta? Kahit saan po, Mami, basta kasama ko po kayo. How about ipag-shopping ko si Matmat? O di ba, bongga yun? Kumain na muna tayo.
Lahat yan, gagawin natin. Pero bago yon, kailangan magsimba muna tayo dahil marami tayong dapat ipagpasalamat. Salamat po, Mami, dahil binarikan niyo po ako. Siyempre naman, anak. Hindi ako nawala, anak. Alam ko na lagi akong nasa puso mo. At ganun pa rin sa akin, ha? Happy family! Sa buhay, importanteng maging maingat tayo. Kung minsan, kung sino pa ang mukhang maamo ang mukha, sila pa ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Sa huli, nilinlang man siya at sinaktan ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Mas pinili ni Gia na magpatawad at mag-move on para sa kanyang anak. Ako si Martin Escudero, actor. Ang wish ko ay... Para kay John, nakilala rin bilang princess. Sana ay maipatingin sa espesyalista ang kanyang karamdaman at mabigyan siya ng mga kagamitan na kailangan niya para sa kanyang kondisyon upang bumalik na ang dating sigla at kulay ng kanyang buhay. Tumungo naman tayo sa kwento ni Princess. Isa ring miyembro ng LGBTQ community na sa ngayon ay nakikipaglaban pa rin sa isang matinding pagsubok sa kanyang buhay. Aming pinuntahan si Princess sa Balayan, Batangas at nakita namin ang hirap ng kanyang kondisyon sa loob ng 4 na sulok ng kanyang tahanan. Wish ko lang talaga na makasurvey lang po araw-araw. Yung araw-araw po may makain na lang po. Makalakad lang po talaga. Si Princess, 31 taong gulang, nasuki noon sa mga gay beauty pageant. Ang makinang na bituin niya noon sa entablado ay unti-unting dumilim. 3 taon na mula nang ginapos siya ng karamdaman sa kanyang higaan. Ang dati niyang ganda ay nabalot na ng mga sugat sa buo niyang katawan. Nag-work po ako noon, tapos nagkatigyawat po ako sa noo. Na usually po, hindi po talaga ako nagkaka-pimples kasi nga po malaga ko sa sarili ko. Tapos nabilipas pa yung araw, lumalaki siya. Sabi ko parang hindi siya pimples kasi lumalaki yung paga niya. Nagsugat siya na lumalaki siya ng sugat. Tapos hanggang sa parang unti-unti po nang hina yung katawan ko. Bumagsak po yung katawan ko, namayat po ako noon. Ayaw ni Princess maging pabigat pa sa kanyang pamilya. Kaya naman gumagawa siya ng paraan para kumita pa rin. Kumikita siya mula sa kanyang mga post online at nakakalikom ng mga tulong mula sa iba't ibang mga tao. Ginagamit niya ito pambayad sa kanyang tagabantay at pailan-ilang gamot na kanyang kailangan. Sa social media po, nagpo-post po ako, nanghihingi po ako ng papiso-piso. Kasi po, kung hindi ko po yung gagawin, hindi po kami kakain. Wala po akong pambili ng bigas, wala po akong pambayad ng kuryente, wala po akong pang-suporta sa sarili ko. Pero buo raw ang loob ni Princess na labanan ang pagsubok na ito sa kanyang buhay. Gusto ko po makita yung sarili ko. Nung nakakatayo na po ako, gusto ko po magluto ng paborito ko pong pagkain. Gusto ko pong maglinis ng bahay. Gusto ko pong makita yung labas ng bahay namin. Gusto ko lang po na malinis at maayos yung sarili ko. Yun lang po yung gusto ko talagang gawin. Ngayong araw, sa tahanan na niya mismo namin dinala ang lahat ng sorpresa para kay Princess. Isang espesyalista ang sumadya sa kanya para tignan ang kanyang kondisyon.
Yung initial assessment ko po actually is medyo broad. So to consider skin and soft tissue infection. Madami pong pwedeng cause. Yun po ang hindi ko pa po matukoy sa ngayon kasi usually kailangan po ng additional tests. So number 1, pwede po siyang bacterial. So madami po under bacterial infections, pwedeng mga nasa skin TB. Number 2, pwede po siyang fungal infection. Number 3, worst scenario, although hindi naman po yun yung pinaka-primary ko, pwede rin siyang maging malignant. So, almost 4 years na. So, for chronic wounds, nagko-convert sila to squamous cell carcinoma o cancer sa balat. So, usually, treatment-wise, better siya treated sa hospital setting. Si doktora na ang magmomonitor ng lagay ni Princess. Sinamahan na rin niya ito ng mga gamot at iba pang medical supplies na kailangan para sa mga sugat ni Princess. May mga grocery items na rin kaming handog para makabawas na sa isipin ni Princess ang pang-isang buwan niyang supply. Malaking tulong po talaga sa akin yan. Talagang yan po yung talagang araw-araw iniisip ko po talaga kung paano ko magkakaroon ng ganyan po. Sobrang thank you po talaga kay Ma'am Vicky Morales po. Para sa mas komportableng kondisyon ni Princess sa kanyang bahay, bagong bedding, at electric fan. Parang maaliwala sa pakiramdam talaga. Parang nakahinga yung kwarto ko. Diba? Perfect na matulog mamaya. At syempre, hindi rin mawawala ang tulong pinansyal mula sa aming programa. Maraming salamat po na hindi niyo po ako pinagdadamutan. Hanggang gumaling po ako, hindi ko po kayo makakalimutan. Maraming salamat po. At mga kapuso, kung meron po kayong wish na lagi niyong minamanifest, i-comment nyo na yan sa aming official Facebook page at malay nyo, tulad ng bida natin ngayong hapon, ang wish na yan ang next naming tutuparin. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.